Breaking news mga kabayan, China, naghahanda ng espesyal na barges para sa posibleng amphibious assault sa Taiwan. Pangalawang breaking news, President Donald Trump may mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa Panama Canal at iba pang teritoryo. Pangatlong breaking news, China, nag-alok ng J-10CE fighter jet sa Brazil, kapalit ng access sa strategic satellite launch site. Bakit kaya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang China ay bumubuo ngayon ng mga bagong special purpose barges na lumilitaw na gagamitin nila sa isang amphibious assault. Ang mga barge ay sinasabing maaaring maging daan para sa mga off-road tanks patungo sa Taiwanese roads. Marami ang nag-iisip kung papaano ang magiging itsura kung sakaling salakayin ng China ang Taiwan. Sinasabing mayroon na ngayon itong fresh visual clue. Ang mga defense analysts na nanonood sa mga China shipyard ay may napansin na pagtaas sa isang partikular na uri ng barko. Ilang special at unusual barges na hindi bababa sa 3 ngunit malamang na 5 o higit pa ang naobserbahan sa Guangzhou Shipyard sa southern China. Ang mga ito ay may mga unusually long road bridges na umaabot mula sa kanilang mga bangka. Ang configurations na ito ang nagiging dahilan para sila ay maging particularly relevant sa anumang future landing ng People's Republic of China forces sa isla ng Taiwan. Maraming sources ang nakita ng naval news kung saan kinukumpirma ng mga ito ang nasabing construction at ang mga ito ay nagsishare ng mga information kasama ang mga naval experts upang i-validate ang kanilang preliminary analysis. Base sa consensus, ang mga ito ay posibleng para sa mga amphibious landings. Ang bawat barge ay may long road span na pinalawak mula sa harapan. Sa higit na 120 meters, ito ay maaaring magamit upang maabot ang isang coastal road o hard surface ng beach. Sa bandang hulihan naman ay may isang bukas na platform na nagbibigay daan sa ibang mga barko na dumaong at mag-unload. Ang ilan sa mga barge ay may mga jack-up na mga haligi na maaaring ibaba upang makapag-provide ng stable platform kahit na may masamang panahon. Sa nasabing operasyon, ang barge ay magsisilbing pier upang payagan ang pag-unload ng mga truck at tangke mula sa mga cargo ship. Ang Guangzhou Shipyard International sa Longshu Island ay naging mahalagang bahagi sa pagpapalawak ng hukbong pangdagat ng China. Ito ay partikular na nauugnay sa pagtatayo ng mga unusual vessels, kabilang ang isang napakalaking uncrewed surface vessel at isang light aircraft carrier. Sa iba pang mga balita, ang kamakailang retorika ni President Donald Trump tungkol sa mga territorial ambitions sa Western Hemisphere, mula sa muling pagbawi sa Panama Canal at pagbili ng Greenland hanggang sa pagsanib sa Canada. Ito ay nakabuo ng significant attention at speculation tungkol sa mga plano ng paparating na administrasyon. Kabilang sa mga imperialist ambitions na ito, ang reclamation ng Panama Canal ay namumukod tangi bilang isang focal point ng immediate at relevant strategic significance. Noong Martes, sinadya ni Trump na tumanggi upang i-ruled out ang paggamit ng puwersang militar sa pag-preserve ng maximum leverage sa ngayoy one-sided negotiation. Bakit nga ba nakatuon ang pansin ni Trump sa mga isyong ito ngayon? Ang mga pahayag ng incoming president ay malamang na kumakatawan sa isang calculated two-level game strategy. Sinasabing si Trump ay nakafocus ngayon sa pagtakel sa rising canal transit fees, habang ang China ay nag-e-expand ng impluensya nito sa Western Hemisphere. Domestically, ang retorikang ito ay umaapela sa kanyang political base. Bagamat ang biglaan at pampublikong pagpapahayag ng sama ng loob patungkol sa Panama at ang panganib ng kanal na makasira sa hemispheric stability, ang mga legitimate concerns tungkol sa lumalagong impluensya ng China sa kanal ay nagdedemand ng atensyon ng Washington at naggagarantiya sa isang measured diplomatic approach.
Ang Panama Canal ay mahalaga para sa global shipping, kung saan ito ay nag-o-offer ng unmatched efficiency sa trading sa pagitan ng Asia at Eastern Port ng Amerika. Samantala, ang mga alternatives kagaya ng overland transport o navigating Cape Horn ay mas malayo at mas magastos, dagdag pa ang environment impact nito, habang ang Arctic routes naman ay seasonal at geopolitically constrained. Kaya naman, nananatili pa ring irreplaceable ang kanal sa paglink ng Atlantic at Pacific. Samantala, sa iba pang mga balita, ayon sa impormasyong inilathala ng VEJA nitong January 4, inalok daw ng China ang Brazil ng isang batch ng Chengdu J-10 fighter jet. Ang mga talakayan sa mga military authorities ng Brazil ay hindi nag-advance dahil sa mga budget constraints at sa desisyon nito na unahin ang Sub-Gripen fighter program. Ayon sa mga opisyal sa Defense Ministry, sinasabing ang China ay frequently na nagbibigay ng military equipment offers sa Brazil. Ngunit ang financial limitations ang kadalasang pumipigil sa progreso nito. Ang Brazilian media ay nagulat din ng isang panibagong panukala mula sa China na kinasasangkutan ng Chengdu J-10CE, isang multi-role fighter na iminungkahi na punan ang operational gap sa pagitan ng Super Tucano at Gripen fleets ng Brazil. Kasama sa panukalang ito ang potential donation ng mga J-10CE unit kapalit ng access ng China sa Alcantara Launch Center sa Maranhão na isang satellite launch site. Tinanggihan ng Brazil ang panukala habang pinapahayag nila ang financial constraints at kanilang strategic priorities. Batay sa mga analyst, ang pagbibigay ng access sa China ay maaaring lumikha ng mga hamon sa iba pang defense partnership ng Brazil. Pumunta naman tayo sa iba pang mga balita. Walang kahit isang dahilan para lumaban at mamatay ang mga North Korean para kay Putin. Iyan ang isinulat ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa X na dating Twitter noong December 16, 2024. At gayunpaman, ang mga North Korean na lumalaban para sa Russia at Pangulong Vladimir Putin ay tila nagsisilaglag na parang langaw sa Kursk Oblast. At maraming dahilan para dito, ngunit hindi ang uri na tinutukoy ni Zelensky. Hindi, ang mga ito ay mas konkreto at mas nakapipinsala. Ang kakulangan ng proper training ay nagiiwan sa mga sundalong North Korean na hindi handa. Ang kanilang kawalan ng karanasan sa battlefield ay nakikita sa bawat pagkakamali. Ang language barrier ay nagpapalala lamang sa kaguluhan, ginagawang nakakalito ang kahit na mga basic commands. Ngunit higit sa lahat, ito ay ang kanilang catastrophically bad tactics na sobrang flawed na halos guarantee ang failure ang nagtutulak sa mga nakakagulat na pagkawala na ito. Kaya't i-breakdown natin ng eksakto kung ano ang nangyayari sa ground na nakafocus sa mga taktika na ginagawang more than sitting ducks ang mga North Korean sa isang digmaan na hindi dapat sila involved. Upang maunawaan kung gaano kakailangan ang sitwasyon sa Kursk, kailangan nating tingnan muna ang nakakagulat na mga casualties. Mga casualties na ginagawang death trap ang Russian-Ukrainian war para sa mga North Korean. Noong December 16, nagsimulang lumitaw ang mga major reports tungkol sa mga sundalong North Korean na lumalaban at namamatay sa Kursk. Kinumpirma ni Zelensky na ang mga North Korean troops ay involved sa mga operasyon sa pakikipaglaban sa rehiyon at ang bilang ay malubha na. Ang early confirmation ng simula ng isang brutal and deadly chapter for the North Koreans in Kursk. Karagdagang kinumpirma ni John Kirby, White House National Security Communications Advisor, ang mga biktima ng North Korean na nagsasabi na ang mga sundalong North Korean ay lumipat mula sa mga secondary positions to the front lines in recent days. Habang walang partikular na bilang ng mga biktima ang ibinigay sa una, ang severity ng sitwasyon ay naging malinaw habang patuloy na lumilitaw ang mga ulat mula sa front lines. Noong December 23, nakumpirma na mahigit 3,000 na sundalong North Korean ang napatay o nasugatan sa Kursk Oblast. Iyon ay quarter ng kabuuang 12,000 na sundalong North Korean na ipinadala sa rehiyon.
Ang mga ulat na nagmumula sa South Korea ay medyo konserbatibo, ngunit nakapipinsala pa rin. Sinabi ng South Korean Joint Chiefs of Staff na hindi bababa sa 1,100 na sundalong North Korean ang napatay o nasugatan sa puntong iyon. Bagamat magkakaiba ang mga numero, parehong sang-ayon ang dalawang sources sa isang bagay. Ang mga biktima ay tumataas sa isang alarming rate at walang clear end in sight. Ang kumpirmasyon nito ay dumating lamang ng ilang araw pagkatapos noong December 27 nang sabihin ni Kirby na ang North Korean forces ay nagsuffered ng humigit kumulang 1,000 na biktima sa loob lamang ng isang linggo. At gayunpaman, ang North Korea ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pag-urong. Sa katunayan, ang mga ulat ay nagmumungkahi na si Kim Jong-un, ang supreme leader ng bansa, ay nagpaplano na magpadala ng higit pang troops sa Russia. Ang nakakagulat na katotohanan ito ay may tanong, bakit? Bakit ito gagawin ni Kim sa harap ng overwhelming losses ay patuloy na magpadala ng higit pang mga troops at alam na ang kapalaran na naghihintay sa kanila? Ang sagot ay simple lang, kasakiman. Dahil sino ang nagmamalasakit sa mga buhay ng tao kapag napakaraming makukuha? Ang bawat patay na sundalong North Korean ay isang maliit na presyo na babayaran para sa mga rewards na kinukuha ni Kim mula kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Una, may langis. Simula noong March 2024, nagbigay ang Russia sa North Korea ng mahigit 1 milyong bariles ng oil, doble ang annual cap na ipinataw ng international sanctions. Pagkatapos ay ang military technology. Masaya ang Russia na magtapon ng ilang mga goodies upang patamisin ang deal. Bilang kapalit ng mga troops at weapons, tumatanggap ang North Korea ng air defense systems at ang kaalaman kung paano ilulunsad ang kanilang spy satellites. Dagdag pa, ang mga satellite imagery ay nagpapakita na ang North Korea ay nagpapalawak ng mga missile production facilities. Specifically, gumagawa ng advancements sa mga ballistic missiles nito na KN-23 at KN-24. Ngunit hindi pa natatapos doon. Nangako rin ang Russia sa North Korea ng mga jet fighter tulad ng MiG-29 at Su-27. Tama iyon, ibinibigay ng Russia ang mga advanced aircraft na lubos na mag-i-improve sa North Korea's air capabilities. Siyempre, pinahuhusay din ng North Korea ang mga kakayahan sa militar ng Russia na nagbibigay sa bansa ng isang steady stream ng artillery at mortar shells. Maniwala ka man o hindi, halos 60% ng mga bala ng Russia ay nagmumula sa North Korea sa kasalukuyan. Mas nakakagulat, ang North Korea ay nagpapadala na ngayon ng mga bago, mas advanced na armas tulad ng 240mm multiple launch rocket system na nilagyan ng mga cutting-edge guidance system. Ngunit lahat ng ito ay may presyo. Ayon sa mga eksperto, ang Russia ay maaaring magbayad ng hanggang $572 million bawat taon upang mapanatili ang North Korean troops sa front lines. Tungkol naman sa mga armas, maaari silang kumita kay Kim ng hanggang $5.5 billion mula nang magsimula ang pagsalakay. Iyon ay isang malaking halaga para sa anumang bansa, lalo na para sa isang rehimen na kulang sa pera tulad ng North Korea. Kaya't paano kung ang mga troops ni Kim ay pinatay sa Kursk? Nakakakuha siya ng isang deal na higit pa sa worth it, pera, langis, at mga armas na magpapanatili sa kanyang rehimen na matatag at malakas. Kaya para sa kanya, ito ay business gaya ng dati. Siyempre, kung kahit na isang bahagi lamang ng milyon-milyong kinikita ni Kim ang ginastos sa tamang pagsasanay at pagbibigay ng kagamitan sa kanyang mga troops para sa katotohanan ng modern warfare, ang kanilang kapalaran sa Russia ay hindi magiging disastrous. Sa tamang preparation, hindi sila magiging cannon fodder na bulag na nagmamarcha patungo sa kanilang kamatayan. Ngunit iyon mismo ang mga North Korean troops sa Russia at ang kanilang mga outdated tactics ang sisisihin. Ang tactic na nag-cost sa mga North Korean at Russians ay ang walang alinlangan na tinatawag na meat grinder tactic. Ang taktikang ito ay hindi umubra ng maayos sa mga North Korean troops sa Korean War.
at mas hindi ito umubra sa kanila ngayon sa Russia. Ang tactics ay umaasa sa napakaraming bilang ng mga infantry na sumusulong sa mga waves. Umaasang masisira ang mga depensa ng Ukraine sa pamamagitan lamang ng pag-overwhelm sa kanila. Ngunit ang tragic reality ng strategy na ito ay nasasayang ang mga buhay at nakaka-achieve ng mas kaunti kaysa sa carnage. Pagkatapos ng lahat, ang approach na ito ay painfully obsolete sa harap ng modern warfare. Essentially, itong North Korean troops sa massive groups ay tumatakbo sa open fields nang walang armored support. At ang mga open fields na iyon, ang mga ito ay ripe para sa mga drone at artillery ng Ukraine. Kaya ang taktikang ito ay ginagawa lamang ng mga target ang North Korean troops na madaling mapapatay ng mga precision strikes. Kadalasan, hindi man lang sila nakakalapit sa kanilang target kahit man lang makapag-breach sa mga defenses. Ang outright stupid tactic na ito ay naipamalas ng mga North Korean sa kanilang mga pag-atake noong buong December. Sa kalagitnaan ng December, ang mga troops na ito ay nakibahagi sa isang pag-atake malapit sa Kroglenko, isang nayon sa Kursk Oblast. Ang pag-atake na ito ay bahagi ng isang joint Russian offensive upang makuha ang mga pangunahing posisyon sa rehiyon. Ang plano ay upang ma-secure ang mga kagubatan na magpapahintulot sa karagdagang pagsulong patungo sa Malaya Luknaya, isang nayon na nasakop ng mga puwersa ng Ukraine bilang bahagi ng kanilang pagsalakay sa Kursk. Gayunpaman, tulad ng paulit-ulit na ipinakita ng kasaysayan, ang meat grinder tactic ay nagkaroon ng disastrous consequences. Ang unang pag-atake na binubuo halos ng mga infantry ng North Korean ay nagtapos sa failure dahil ang mga troops ay winasak ng mga drones at artillery ng Ukraine. Bagamat nagawa nilang magtatag ng foothold sa kagubatan, ang bilang ay nakakagulat na nagtatanong, sulit ba ang kaunting pagkamit ng teritoryo sa pagdanak ng dugo? Kasunod ng mga mabibigat na pagkawala na ito, sinubukan ng mga commanders ng Russia na ilipat ang focus ng pag-atake na nagtuturo sa mga North Korean sa ibang lugar ng Kursk salient. Ngunit muli, ang parehong ineffective tactics ay pinagana. Kahit na may pagbabago sa direksyon, ang mga puwersa ng North Korean ay ipinadala sa parehong mga open fields at ang kanilang mga infantry ay muling pinaghiwa-hiwalay ng artillery at mga drones ng Ukraine. Kaya sa kabila ng ilang sandali ng territorial gain, ang mga pag-atake na ito ay nagtapos din sa pagpatay. At ang North Korean forces ay muling nabigo na makamit ang anumang lasting strategic success. Siyempre, ang approach na ito ay hindi bago sa mga puwersa ng Russia. Matagal nang umaasa si Putin sa pagpapadala ng mga troops sa open fields nang walang suporta, tinatanggap ang heavy losses upang makamit ang minor, temporary advantages. Parang nakahanap na siya ng new cannon fodder, ang mga North Korean. Sa kanilang historical experience of mass infantry assaults, akma sila sa horrific approach na ito. Gayunpaman, ang consequences ng meat grinder tactic ay lalong lumala dahil sa isa pang useless tactic o mas mabuti pa, isang lack of a tactic. Ngunit muli, ang parehong ineffective tactics ay pinagana. Kahit na may pagbabago sa direksyon, ang mga puwersa ng North Korean ay ipinadala sa parehong mga open fields at ang kanilang mga infantry ay muling pinaghiwa-hiwalay ng artillery at mga drones ng Ukraine. Kaya sa kabila ng ilang sandali ng territorial gain, ang mga pag-atake na ito ay nagtapos din sa pagpatay. At ang North Korean forces ay muling nabigo na makamit ang anumang lasting strategic success. Siyempre, ang approach na ito ay hindi bago sa mga puwersa ng Russia. Matagal nang umaasa si Putin sa pagpapadala ng mga troops sa open fields nang walang suporta, tinatanggap ang heavy losses upang makamit ang minor, temporary advantages. Parang nakahanap na siya ng new cannon fodder, ang mga North Korean. Sa kanilang historical experience of mass infantry assaults, akma sila sa horrific approach na ito. Gayunpaman, ang consequences ng meat grinder tactic ay lalong lumala dahil sa isa pang useless tactic o mas mabuti pa, isang lack of a tactic. Makikita mo, ang mga North Korean ay nabigo na maayos na maitago ang kanilang mga sarili sa panahon ng kanilang mga pagsulong.
habang sinusubukan na magtayo ng mga puwersa sa mga wooded areas at ilunsad ang concentrated counterattacks. Hindi nila pinansin ang mga basic principles of camouflage and concealment. Bagaman sa totoo lang, maaaring hindi sila pamilyar sa mga prinsipyong ito. Ganun ka-poor ang kanilang training at combat experience. Nasaksihan na ng mga puwersa ng Ukraine kung gaano ka-unprepared ang mga North Korean para sa modern combat batay sa kanilang reaksyon sa mga drone. Sa halip na mag-freeze o magtago tulad ng mga mas bihasang Russian na sinanay, ang mga sundalong North Korean ay may posibilidad na magpanik at tumakbo kapag nakita o narinig nila ang papalapit na drone. Ang reaksyong ito ay direktang naglalantad sa kanila sa karagdagang pag-atake. Ginagawa silang easy target para sa mga precision strikes. Ang kanilang likas na ugali na tumakas kapag nahaharap sa presence ng isang drone ay naglalarawan ng kakulangan ng disiplina at tamang pagsasanay na maaaring nagturo sa kanila ng value of remaining still. Without proper concealment tactics, ang mga North Korean troops ay naiwang nakalantad sa devastating Ukrainian strikes na ginagawa ang kanilang massed forces na easy targets. Ginamit pa nga ng mga Ukrainian ang mga cluster munition ng HIMARS upang patayin ang mga North Korean habang papalapit sila. Ang makitid na lupain ay hindi rin nakatulong na nagiiwan sa mga North Korean troops na nagkakagulo at walang magawa sa harap ng pag-atake. Ngunit ito mismo ang gusto ng mga puwersa ng Ukraine. Makikita mo, ang puwersang ito ay may smart tactics, hindi tulad ng kanilang mga kaaway sa Russian-Ukrainian War. Sa isang pagkakataon, umatras ang Ukrainian troops mula sa kanilang mga posisyon sa kagubatan na lumilikha ng isang vacuum na hindi maiiwasang napuno ng advancing North Koreans. Ngunit sa sandaling lumipat sila, ginamit ng Ukraine forces ang mga drone upang i-relay ang kanilang mga coordinate para sa HIMARS rocket systems na nagpalabas ng mga cluster munition sa mga tightly packed North Korean assault units. Ang resulta ay nakapipinsala. Ang valley ay mabilis na naging isang kill zone at ang pagsulong ng North Korean ay tiyak na nasira.